I have to tell him. I have to tell him, Leon ang paulit-ulit kong sambit ng magising kinaumagahan. I am not sure, and I don't know how will he react on this. Pero nagbabaka sakali akong maniwala siya ngayon. Dahil sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. I wanna raise the kid alone so bad, pero paano kung balikan ulit ako ng mga taong yun? Paano kung kunin ulit nila sa akin ang anak ko? No, hindi lang pansariling kagustuhan to, kundi para rin to sa anak ko. I have to protect my child, our child together. Gagawin namin yun ni Conrad ng sabay. Kailangan siya ng anak niya. Kailangan namin siya. Hindi pwedeng ako lang mag-isa, dahil natatakot ako. Natatakot ako hindi lang para sa sarili, kundi pati na rin sa anak ko, sa anak namin. I lazily took a bath before dressing myself up. When I was satisfied of my look, at kaagad na akong lumabas sa kwarto. Brina, Mia immediately noticed me. Nakaupo siya sa may sala. At mukhang may kausap sa cellphone niya, pero napahinto lang ito dahil sa paglabas ko mula sa kwarto. It's been 3 days, at sa loob ng mga araw na yun, ay wala akong ibang ginawa kundi ang magmukmak sa loob ng kwarto. Hindi ako lumalabas, at hinahatiran lang ako ni Mia ng pagkain. After my outburst, I never get to talk about it with her, I am still not ready. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya yun, and I'm glad that she never opened that up. She respects my decision. Where are you going? She drawled. She scanned me up and down, bago tumitig ng seryoso sa aking mukha. You can't go out today, Brina. Bumantong hininga siya bago tumayo at nilapitan ako. My eyebrows furrowed. Why not? I will tell Conrad about my pregnancy. Siya ang ama nito and he should be here. Sa sinabi ko ay parang mas nairita si Mia doon. Kumunat ang noo nito, at tinitigan ako ng seryoso, na para bang tinubuan ako ng dalawang ulo. Are you nuts? Alam kong alam mo kung gaano kagalit sa'yo yung tao, tapos pupuntahan mo pa. Para ano? Para sabihin na buntis ka sa anak nyo. She sighed, unbelievably. Do you really think na maniniwala sa'yo yung lalaking yun? Brina, wake up. He is not as ideal as you think he is. Baka kung ano pang gawin nun sa'yo. Natigilan ako sa sinabi nito. Mia's right. Conrad never believed, kahit na ilang beses pa akong nagpaliwanag sa kanya doon. He never tried to listen to me. Kaya anong kasiguraduhan ko na maniniwala na siya ngayon sa akin? Just have a slim chance. Slim chance of him, believing me. Ang maniwala siya sa isang salita ko ay napaka-imposible. Napahawak ako sa aking tiyan at marahan yung hinaplos. Hindi ko na napigil ang mapaiyak sa sakit. My poor baby. My poor baby will grow up without a father. Kakayanin ko kayang mag-isa. Paano kung tanungin ako ng anak ko ng tungkol sa kanyang ama? Iniisip ko pa lamang yun, ay nasasaktan na ako ng sobra para sa anak ko. My child doesn't deserve this. Hindi niya deserve na maipit sa gulong to. Hush, tahan na. I'm sorry kung nasaktan ka sa sinabi ko, but there's no way, na papayagan kitang lumabas, para lang sabihin sa ex mo na buntis ka. No way, Brina. No way. At kung nandito lang si Mia, paniguradong magagalit yun. You know her. Pilit kong ikanalma ang sarili sa yakap ni Mia. Please help me survive this. Baby, please help mommy. Bumalikwas ako sa kama, at ilang beses na pumikit. Napahawak ako sa aking tiyan, at dahan-dahan yung hinaplos. Hindi ko na naman napigilan ang mga matang maluha, nang maisip ang anak sa loob ng tiyan ko. Gutom ako nak, nang hihinang bulong ko. I wanted so bad to eat pinakbet, pero mas gusto ko yung niluluto ng mama nanay ko. Mia bought me a pinakbet kanina. Marami pa nga at ang mga natira ay inilagay ko sa ref. I just eat a little, dahil hindi ko nagustuhan ang lasa. Pakiramdam ko ay may kulang. My taste bud just needs something else, and that's my mama nanay pinakbet. I cried out of frustrations. Nagdadalawang isip ako kung pupunta ba ako sa amin, o hindi. But I really have to eat pinakbet of mama nanay. I have to. Iniisip ko pa lang, ay parang nanunubog na ang bagang ko sa sarap nun. Mia's not here either.
She was out, fixing something, probably about my absence. I am giving her too much work. Ang dami na ng problema niya dahil sakin, tapos dadagdag pa tong cravings ko. I sighed. With a determined look, nagbihis ako ng damit na matatakpan ang mukha ko. I settled on a hoodie jacket and a sweatpants. Nagsuot din ako ng itim na cap at mask, para siguradong sigurado talaga na walang makakakilala sa akin. Nang makarating sa tapat ng bahay, ay kaagad akong nagbayad sa taxi at lumabas. Kuya Alfred opened on the gate. I just shrugged, tsaka nag-restroom lang eh. Nakangiti akong pumasok sa bahay. The whole place was quiet, na ipinagsawalang bahala ko na lang din. Mama nanay, I shouted excitedly, at the top of my lungs. But what surprised me is seeing my mother. Galit na galit ito pababa ng hagdan. Her heels was intimidating me, and I almost forgot that I am a model too. I've worn something higher than her heels. Mom, I asked confused. Dadagdagan ko pa sana ang salita ko, pero napahinto ako ng mabilis na damapo sa aking pisngi ang kanyang palad. Napaatras ako ng ilang beses, dahil sa malakas na impact. How could you do this to us, Brina? She screamed loudly. Maya-maya pa ay bumaba din si Beatrice, na inaalalayan ni Daddy at umiiyak. Magtung-mugto ang mga mata nito, na para bang ilang oras na siyang umiiyak. What is happening? I asked. I am confused too. Para na akong maiiyak habang tinitigan si Daddy, na nakatitig sa akin ng mariin. His face is filled with so much disgust and anger. And my sister. I looked at her. She just shook her head at umiwas ng tingin, pero hindi nakatakas sa paningin ko ang matinding disappointment sa kanyang mukha. What? Buntis ka? Nagpabuntis ka kay Conrad? You betrayed your twin. Brina, I can't believe you. Mom angrily pointed my face. Alam kong malandi ka na dati eh. My jaw dropped. Tears started to blur my eyes. It stings. It hurts so bad. Alam ko naman yun. Alam naman yun pero hindi namin lubos na inaakalang magagawa mo to sa kapatid mo. Nagpabuntis ka sa fiancé ng kapatid mo. Sa kakambal mo. My heart sank, paanong? I embraced my tummy protectively. Ilang beses akong napailing. I don't know what to say. I betrayed my twin. She was so good to me. Sinabi ni Conrad. Sinabi ni Conrad sa kakambal mo na pinagsamantalahan mo daw ang kahinaan niya. Conrad told your sister that you seduced him. He was drunk. And he thought it was your sister, your twin. My God! Hindi ako makapaniwalang tinanggap ko sa pamamahay namin ang isang kagaya mo. You are disgusting. Hindi ka namin anak. I am so ashamed to have you. Has someone already told me that my life would end up to be this hard? I bet no. Because I wasn't prepared. No one is prepared. Pero hindi ko naman inaakalang ganito pala kahirap ang magiging buhay ko. Hindi ko lubos na aakalang darating ang araw na buhay ko, na mas gugustuhin ko na lang mawala. Hindi ko inaakalang mas pipiliin kong magpaka-selfish, at mawala na lang sa mundo dahil sa mga nangyayari sa akin. I know how much angry my mother and father is to me. Alam ko naman yun. Simula pa lamang noong bata pa ako, ay ramdam ko na yun. I was never the priority. It was always my twin. Pero kahit ganun, naiintindihan ko pa rin sila. Pinilit ko silang intindihin sa simula pa lamang. I took my time. I took my time and did everything for me to be noticed by them, para ma-acknowledge naman nila ako, na sana isang araw ay maalala naman nilang kambal ang anak nila, at hindi nag-iisa. I took my time. I was living not for myself, but to satisfy my family. But it was never enough. I was never enough. Kung noon ay naiintindihan ko sila, kung bakit parang ang layo ng loob nila sa akin. Ngayon, hindi ko nalubos malulun lahat ng pasensya, at pag-iintinding ginawa ko para sa kanila, masakit kasi. May pamilya ng ganun. May mga magulang bang ganito? Hindi ko inaakalang ganito ang mararanasan ko. I didn't crave for everyone's attention, taliwas sa kung anong sinasabi nila, I just want my parents' attention alone. Kahit ilang sandali lang. Kahit isang minuto lang.
Pero ni isang beses, hindi nila ako binigyan ng kahit isang pansin man lang. They were never there to acknowledge what I've earned for them in school. I got rewards, plenty of them. Mas madami pa nga kaysa kay Beatrice, pero kahit ni isang beses, hindi ko narinig ang simpleng congratulations nila sa akin. I never heard any of that word from them. Wala, ni isang beses. They were never there through all my success, but there's this one thing that they're really active at. At iyon ay ang patuloy akong kutsain at i-down. Despite of my rewards, they still calls me mahina, at wala daw maabot sa buhay. I oftentimes heard some people say, na ibang-iba daw ako kay Beatrice. Kesyo siya, malinaw na malinaw ang future, while me I have the biggest possibility of failing in everything. And hearing my mom spit out those words, like I am not her daughter at all, hurts me so much. Doble ang sakit no na marinig yun mismo sa sariling ina ko. I have heard her spit out so many hateful words to me, pero ito yata ang hindi ko kakayanin. That's why I am thinking selfish things right now. I have so many choices in hand. What? Jump off the cliff. Hang myself with a rope. Slit my wrist. What? Nanay Delia brought me back to my condo, but I know that I wasn't myself anymore. I wasn't responding at her. I just stared blankly in front like my whole life depends on it. But I can hear her cries for me. She wanted so bad to comfort me, para maibalik ako sa dating ako. But I was refusing. Alfred, sa hospital tayo. Dinudugo ang anak ko, Diyos ko. Makukunan siya. Ang malakas na palahaw ng nanay ko ang siyang nagpagising sa akin. My heart pounded hysterically, habang nakatingin sa binti ko, kung saan may umaagos ng dugo. No! Sumisigaw ako sa loob ng sasakyan. Ilang beses kong hinampas ang bintana ng kotse, at tinadyakan ang kahit na anong bagay na masagi ng paa ko, habang nakatingin sa aking binti. Rinig na rinig ko ang malakas na iyak ni Nanay Delia, and that broke me even more. Parang paulit-ulit akong sinasampal ng katotohanan, habang umiiyak na tinitingnan ang aking binti. The blood was fresh. My baby, I was selfish. Tama sila. Sarili ko lang ang iniisip ko, at hindi ko na inintindi ang anak ko. Ang anak ko na walang kasalanan. Ang anak ko na umaasa sa akin. Ang anak ko na walang ginawa. Hindi ko sila mapapatawad. I will never forgive them for doing this to me. Kumain ka muna. Ilayo mo sakin yan, Mia. Mahina at malamig kong bulong. Sumasakit ang buong katawan ko. Pagod na ang isip at puso ko. Everything is getting tiring. Ilang araw ka ng ganito, Brina please naman o kumain ka na, rinig ko ang pagod, at pakiusap sa boses niya, pero kahit paman ay hindi ko pa rin magawang lingunin ang pagkain na dala-dala nito, I am so tired. Pagod na ako Mia. Nagsimulang mahulog ang mga luha sa mga mata ko, na para bang sanay na ito. Of course. I've been crying for how many days? Oh, I don't know. I lost count. Ilang buhay pa ba ang kailangang mawala? Ilang buhay pa ba ang kukunin sa akin? Ilang mahal ko pa sa buhay ang dapat na magsakripisyo? Bakit hindi na lang ako ang mawala kamo? Wala na akong kwenta. Mabilis na dumalo sa akin si Mia. She was crying too while hugging me. Nakikiramay siya sa akin. Just imagine my life without her and Tammy. Ano na kayang mangyayari sa buhay ko ngayon? Walang mangyayari, dahil baka matagal na akong sumuko. Kung hindi dahil sa kanila, ay baka wala na ako ngayon sa mundo. At ang naging kakampi ko noon. Noong bata pa ako, ang naging sandalan ko sa lahat. Ang naging sumbungan ko. Ang tumayong ina at ama ko noon, kahit ang sarili kong mga magulang ay hindi yun magawa. Mama Nanay died, at kahit ayaw kong sisihin ang sarili ko. Alam kong isa ako sa naging dahilan, kung bakit nangyari yun. I was unconscious noong saktong dumating na kami sa hospital. Pero pagkatapak pa lamang nila sa loob, ay inatake ang mama nanay ko. Inatake siya sa puso, and I wasn't there for her, because I was being miserable. She died, and I know that half of me is already dead too.
Never again. I will never ever forgive them for all this happen. I swear to God. Taon man ang lumipas, hinding-hindi haupa ang galit ko para sa kanila. Abay, narito ka na naman sa loob ng kwarto mo. Bakit hindi ka lumalabas doon? Birthday mo at nagmumakmak ang isa naming prinsesa dito. Kahit sino naman siguro ay magmumakmak sa loob ng kwarto, kung hindi ba naman i-greet at pansinin ng sarili mong mga magulang. Tanging si Beatrice lang ang binati nila, samantalang kambal naman kaming dalawa eh. We have the same birthday too, so I don't understand why am I treated different. I'm sad, pero hindi ko magawang magalit sa kanila. Nagtatampo, oo, but I am never the type of the person who'll invest myself with too much hate. Maldita man ako sa tingin nila, at least I still know how to be very kind. Tinabihan ako ni Nanay Delia sa gilid ng aking kama. Marahan niya akong inakbayan at hinaplos ang aking buhok. I'm already 10 nay, mahinang sambit ko bago humilig sa kanyang dibdib. Patagilid naman ako nitong niyakap. This is one of the things that I love about my Nanay Delia. She always comforts me through her hug. Her embrace always feel like home to me. Hinding-hindi ko to ipagpapalit sa kahit na ano pa. Oo nga, dalagang-dalaga na itong anak namin eh. Ano, may nanliligaw na ba sayo? Her teasing voice made me smile. Wala pa po, Nay. Nagwe-wait nga po ako. I don't know why boys in our school are so tagal to make ligaw to me. I said with my signature, maarte voice. Mahinang natawa si Nanay, dahilan para lumawak ang ngiti sa mga labi ko. Naku anak, dapat huwag kang magmamadali sa pakikipagrelasyon ha. Kung meron mang manligaw, ay kailangan mo munang iharap sa amin ni Kuya Alfred mo, para naman makilatis namin ng maayos. Hindi pwedeng kung sino-sino lang ang pipiliin mo, nak. Oo naman po, magpapalam po ako sa inyo, kung may manliligaw daw. Hindi po ako maglilihim sa inyo. Promise. Mapait akong napangiti nang dumaan sa isip ko, ang munting alaala ko kay Mama Nanay. Noon pa mang bata pa ako ay nasa tabi ko na siya. She was the only one who stayed that time with me, when my own parents couldn't even do the same thing. I was the black sheep of the family. I was the disgrace, the disappointment. Sa mga nagdaang taon, hindi yun nagbago. People see me as no one, but a twin sister of Beatrice. People never see as who I am. I was the shadow, and I will always stay like that for the rest of my life. I know I wasn't good enough for my family. But Mama Nanay made me realize that there's something more beautiful in the world than sulking in the corner. She made me feel like I am enough. She made me feel like I am as beautiful as an angel. She believed in me more than anything. She believed my heart, everything. Tanging si Mama Nanay lang ang nagparamdam sa akin ng pamilya. And when Mia and Tammy came, I was beyond thankful. Beyond thankful to have the kind of pure and genuine soul of them. Isa siya sa mga taong ayaw kong bitawan. Kaya ngayon nawala siya. I don't know anymore, if what I am fighting for is worth it. Anong ginagawa mo dito? How dare come here after all? Napahinto sa pagsasalita ang aking ina nang iharap ko sa kanya ang maliit na cutter, na ginawa kong panghiwa kanina sa bulaklak na paboritong-paborito ni Mama Nanay. May nadaanan kasi ako sa may kalsada kanina. And I just thought that I have to give her this. I am tired. I am tired of everything. Kaya kung patuloy nilang susubukan ng pasensya, talagang makakapanakit ako. I don't care anymore. I don't care if she is my mother. Oh no, she was never, and will never be my mother. Tumahimik ka o ibabaon ko sa noo mo. I spat out disgustedly. I can't believe that for years, I was looking up to her the whole time. It took me a long time, before I realized that she was never worth of my adoration and my love. Ina ko siya, pero hindi ko kailanman naramdaman sa kanya yun, and this time, I am done. I am done chasing for people to understand me. I am done chasing for love. This time, I'll focus on myself. Napasinghap siya.
Kaagad na lumapit sa kanya ang kanyang asawa, nang makita ang eksena. Some of my relatives are here too. And they're all looking at us in surprise and wide eyes. Anong ginagawa mo dito, Brina? At talagang napakabastos mo na, mananakit tao ka pa. Sasaktan mo ang sarili mong ina. Wala ka na talagang kahihiyan, galit at malamig na utos ng lalaki. I snorted, dahan-dahan kong ibinaba ang hawak ko. Sa kanyo na ako sabihang mananakit tao, kung natapos ko na ang isa sa inyo. Wala pa naman, di ba? Don't think in advance too much. At hindi ako nandito para sa inyo. Nandito ako para sa ina ko. Hindi kita tatanggaping anak ko. Wala akong anak na walang modo. Galit na sigaw ng babae. Kahit kailan talaga ay gustong-gusto niya ng atensyon. Bianca, sino bang nagsabing ina kita? Hindi ikaw ang ina ko, iyong babaeng pinaglalamayan dyan ang ina ko. It feels good to fight back like this, ha? And calling your own mother with her name is so fulfilling. Before she could even speak, ay tinalikuran ko na siya. Habang papalapit sa kabaong ni mama nanay, ay para akong nanghihina. Hindi ko kayata. Ang unfair naman ng mama nanay ko eh. Umalis-alis nang hindi ako kasama. Samantalang noong inaya ko siyang sumama sa akin, at umalis na kami sa bahay ng mga San Diego, ay umayaw rin siya, dahil malaki daw ang utang na loob niya sa pamilya ko, na isusuka ko na ngayon. In my entire life, ngayon lang ako nakaramdam ng kahihiyan na maging parte ng pamilya nila. And I can't wait to change my name for good. Sasanduan tayo ni Tammy dito. Hindi siya mapakali na nandito ka, at napapalibutan ng mga San Diego. Mia sat beside me. Tipid lang akong tumungo, habang nakatingin pa rin sa kabaong ni mama nanay. This would be the last time that I'll be seeing her. Masakit man na hindi ko siya may hahatid sa huli niyang hantungan, pero alam ko namang maiintindihan niya ako. Dahil hindi ko na kayang makisama sa mga taong nakapaligid ko. I want to be finally out from this family. I want to move on. I want to move forward. For myself and for my baby. I love you so much, mama nanay. Living maybe is the hardest thing to do for many. Sino ba naman ang gugustuhing umalis sa lugar na kinalakihan mo na, di ba? No one wants to leave, and go to somewhere unfamiliar to you. Pero ngayon, that is the easiest way for me, to finally let go of everything. Living is the easiest choice for me right now. Not the easiest escape, because everything wasn't easy for me. Lahat na yata ng hirap sa buhay ay napagdaanan ko na. I don't know. Maybe hindi pa ako nangangalahati sa mga dadanasan ko pa. But at least, ngayon, I can finally be free. Free from pain, from hurt, from all this that I've been through, from the people who caused my life so much pain. Seryoso na ba talaga ta? Aalis ka na talaga ng Pilipinas? Sunod-sunod na tanong ni Tammy sa akin. Pareho kami ngayong nakasandal sa kanyang sasakyan, habang nakatitig sa entrance ng airport. Damang-dama ko ang kalungkutan sa boses ni Tammy, pero alam ko naman na sa kabila nun ay masaya siya. Masaya siya para sa akin. This is for real, Tam. I don't think that I will be able to stay here, kung nandito sa paligid ko ang mga taong nanakit ng sobra sa akin. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Bumaling ako sa kanya, at malambing na ngumiti. She smiled back too before smiling at me softly. Of course. I always will. Kami ni Mia. Nagbabakasakali lang ako na baka magbago ang isip mo. At pumunta ka na lang sa islang sinabi ko sayo. You know Ishian, right? She stayed on the island too, to unwind from her suck-up marriage. Ayon, nakahanap ng chupapi niya doon. Ang landi nga, pero kasi baka nandun talaga ang forever mo, Brina. Baka sa Isla Azula Verde ka talaga makakahanap ng chop-apong magmamahal sa'yo, natawa ako ng mahina. I know Ishian Kelsey D'Angelo and now a Verlies. Her life was kinda controversial noon. Pero at least, she found chaos though. Ang gwapo nun eh. I am not going abroad to find someone, Tammy. I want to find myself, and of course, have a safe delivery with the fighter inside my womb. I smiled slightly, caressing my tummy. Tammy flashed a small smile. Hinaplos niya din ang tiyan ko. Dadalaw ako sa inyo dun.
Kailangang nandoon ako, kapag ipapanganak mo na ang maliit na palaban na to, she then lowered her head a little, para maabot ang aking tiyan. Grabe no, hindi naging madali ang pinagdaanan ng mommy mo. Ilang beses kang naalag dyan, pero kapit na kapit pa rin ang tiyanak na ta. Ganyan dapat baby, be a fighter, like your mommy. True enough, noong isinugod ako sa hospital, dahil sa pagdurugo ko, ay buong akala ko ay mawawala na talaga ang anak ko. I lost my consciousness, because I was crying the whole ride, worried sick of my baby. Buong akala ko talaga ay mawawala na rin siya sakin eh. Even the doctor told me, that she herself thought that the baby won't survive. But she was surprised when she saw how brave my baby is. Nakatulong daw ang mga vitamins na iniinom ko, at yung gamot para mas kumapit pa si baby sa akin. It was a huge help and of course, I am thankful that my baby is really a fighter. Nasa loob pa lamang siya ng tiyan ko, ay pinapakita na niya kung gaano siya kapalaban. Malakas akong napabuntong hininga, habang tinitingnan si Tammy mula sa bintana ng private plane na kinaroroonan ko. Ilang beses itong nagpuna sa kanyang pisngi, at kitang-kita ko pa yon, kaya mas lalong sumikip ang dibdib ko. Maya-maya pa ay lumapit dito ang isang lalaking naka-corporate attire. Hinapit nito ang baywang ng aking kaibigan at niyakap. I smiled a little. At least, mapapanatag ako na magiging okay lang siya, kahit nasa malayo ako. She denied a lot of time na may boyfriend siya. Samantalang mukhang ang may-ari naman ng airport ay ang boyfriend niya. Pinakiusapan niya pa itong ipahatid ako gamit ang isa sa mga private plane nito, dahil para daw mas safe ako. That's what Mia said. Rinig na rinig daw niya kung paano nakiusap si Tammy sa telepono nito. Mia and I are suspecting na boyfriend niya nga ang lalaki, pero todo tanggi pa ang babae, kanina noong tinanong ko. Pero para namang tuko kung makakapit ngayon sa lalaking hindi ko pa kilala. Gutom ka Brina? Tanong ni Mia mula sa kabilang upuan katapat ng aisle. Tipid akong ngumiti at umiling. Wala pa akong ganang kumain ngayon, and besides, kumain naman ako bago pumasok sa plane, dahil request yun ni Tammy. Hindi siya mapapakali, kapag hindi ako mapapakain sa harap niya. Matutulog muna siguro ako. Okay, sabihin mo lang sakin pag nagugutom ka. Tipid akong tumango. Akmang isasandal ko na sana ang sarili sa upuan, nang biglang may lumapit sa amin na babaeng flight attendant. Nakangiti ito sa akin, kaya nginitian ko na rin pabalik. Bilin po sa amin ni Mr. Veron na papuntahin ka sa cabin, para makapagpahinga ka po ng maayos. Buntis ka po, kaya kailangan mong maging komportable sa buong flight. Napaawang ang aking labi, what? Okay naman ako dito miss. Nakangiti kong saad, pero sumabat na si Mia. Sige miss dadalhin ko na lang siya sa may cabin mamaya. She's still enjoying the view so. Whatever you want po ma'am, basta po ay maging komportable kayo sa flight. Kung may nararamdaman man po kayo, just call me using this walkie-talkie po. Ako na po ang maghahatid ng doktor sa cabin nyo, mas lalo akong nagulat doon. Hawak na ni Mia ang walkie-talkie, habang ako ay nakatulala sa babae. May doktor dito, ngumiti ang babae at tumango. Yes po, pinsan po mismo ni Mr. Veron, at magaling po sa field, kaya makakaasa kayong walang mangyayaring masama sa baby ninyo. Nasa kabilang cabin lang po siya. Sige po, mauuna na ako. Nang umalis ang babae, ay nilingon ko si Mia na nakangisi na ngayon. Tammy really made sure that you're safe the whole flight. Isn't she the best? I smiled softly. She is. She's indeed the best.